Magandang araw mga mahal kong kamanggagawa, kapatid sa pananampalataya at maging sa aking mga miyembro sa Papuri Baptist Church of Dasmariñas. Isa pong mabiyayang umaga na atin pong muling haharapin hanggang maghapon. Kaya't kinakailangan po nating patuloy na sangkapan ang ating sarili sa umaga ng isang pagbubulay-bulay sa kanyang salita. So, good morning mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Isang kagalakan na tayo pong muli ay magkasama-sama upang atin pong sambahin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay. Tayo po munang lahat ay dumako sa isang panalangin. O Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan, Diyos na makapangyarihan, Diyos na kailanman ay hindi nagbabago sa kanyang mga pangako, may likha ng lahat ng bagay, mabuti, matapat, at tunay na aming sinasamba sa umagang ito. Lord, tunay po na kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw na kami po, Diyos, ay binigyan mo ng pagkakataon upang mabuhay. Salamat, O Diyos, at sa umagang ito, Panginoon, hinihiling ko po ang kapuspusan ng banal na Espiritu upang amin pong maunawaan ang salita mo, maibuhay, maisabuhay ang salita mo, at patuloy na maluwalhati ka at maparangalan sa magitan po ng aming buhay na iyong ipinagkatiwala. Salamat pong muli, Ama. Sa iyo po ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Nais ko pong basahin ang mga salita ng Diyos sa dalawang salin, sa English at sa Tagalog. Kung kayo po ay mayroong mga banal na kasulatan, kayo po ay makibukas sa akin sa Romans chapter 14 verses 10 to 13. Romans 14:10 to 13. Babasahin ko po ito sa New King James Version at sa Tagalog sa Mabuting Balita Biblia. But why do you judge your brother? Or why do you show contempt for your brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then, each of us shall give account of himself to God. Therefore, let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother's way. Sa Tagalog, ganito po ang sabi ng kanyang salita. Ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw, bakit mo naman hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, isinusumpa kong ang bawat isa'y luluhod sa harapan ko, at ang bawat dilay magpupuri sa Diyos. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Sa halip, iwasan na nating tayo'y maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Maraming mga tao ang masasabi nating lubhang natatakot na harapin ang panahon ng paghatol ng ating Panginoong Hesukristo. Maging sa pasimula ng pananampalataya ko bilang anak ng Diyos o sa murang pananampalataya, meron po ako. Isa rin po ito sa
kinatatakutan ko noong mga time na yon. Nung mura pa tayo, bata pa tayo sa pananampalataya. Dahil nakapicture doon na kung saan ay naipaliwanag ng isang mensahero ng Panginoon o ng isang preacher yung sinasabi na merong isang tila malaking telebisyon o TV na kung saan ay ipi-play at pagka-play doon ay naroroon na lalabas ang lahat ng mga nagawa mo dito sa lupa at doon ikaw ay hahatulan. So, yung paghatol na yun ay nagkakaroon po ng tinatawag na pagkatakot sa puso ng isang bagong mananampalataya. At yung araw na yun ay nagiging araw na kung saan ay araw ng pagkatakot ng bawat isa. Mga tao actually ganun din, especially yung mga hindi mananampalataya, isa ito sa kanilang mga kinakatakutan, yung Judgment Day, no? Kaya nga si Arnold Schwarzenegger nagpalabas din ng pelikulang The Judgment Day. Pero ang ibig ko sabihin, when we heard the word judgment ay negatibo kaagad o puno ng pagkatakot ang pumapasok sa ating isipan. But we need to remember one thing, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, na nung araw na tayo po ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo mula sa lusak ng kasalanan. Malalim po yun, lusakan. Mula sa, pag sinabing lusak, karumihan. No? Mula doon sa karumihan na ating tinanggap at nararanasan sa ating buhay. Mula po nang tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay nilinis na ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. At ang dugong ito na naglinis sa atin ay ito po yung ating katuwiran sa Ama. Ito po yung righteousness of God in Him. So, tinitingnan po tayo ngayon ng ating Ama, hindi sa diretso tayo, kundi tinitingnan tayo ayon doon sa ginawa ng kanyang bugtong na anak na si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya pasalamat tayo dahil ang katuwiran natin ngayon ay ang katuwiran ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. So, kung ganoon po ang konteksto o kung ganoon po ang sitwasyon, so anong ibig sabihin ng the judgment seat of Christ? Ano po ang pinag-uusapan dito sa katotohanan na kung saan ay dapat na nauunawaan ng isang mananampalataya? Ayon po sa salita ng ating Panginoong Jesucristo dito sa Romans chapter 14 verse 10 to 13, the context itself is all about judgment. At yung judgment na yun ay nandoon sa komunidad ng mga mananampalataya o ng mga Kristiyano. Kaya ang ating kapatid na Pablo ay nagpapaalala sa bawat isa sa atin na ang paghatol ay wala po sa ating mga kamay. Ang paghatol ay nasa kamay ng ating Panginoong Jesucristo pagdating ng takdang panahon. Dahil ang katotohanan sa salitang Griego, kung atin pong aaralin ang mga talatang ito po ay nagpapatungkol sa tinatawag na dabema seat, or what we call this, the reward seat. Yung paghatol na ito ay more on nakapokus doon sa gantimpala na tatanggapin ng isang tunay na mananampalataya sa kaniyang paglilingkod sa Panginoong Diyos habang siya po ay narito sa lupa.
Kaya ako po binabanggit yun dahil napakahalagang maunawaan po natin na itong paghatol na ito ay hindi po doon paghatol sa kung saan tayo po ay pupunta sa impyerno o sa langit. Muli, naunawaan dapat natin na tayo po ay ligtas na. Tayo po ay tinubos na ng ating Panginoong Jesucristo mula doon sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya't ang malinaw na itinuturo ng Romans chapter 14 verse 10 to 13 is that sa komunidad ng mga mananampalataya, dapat po ay iniiwasan natin yung paghatol sa isa't isa na nagiging dahilan upang ang isang bata pa sa pananampalataya o sino man sa atin ay matisod o maging stumbling block because of those judgment na wala sa hulog, na nagiging dahilan upang magkaroon tayo ng problema sa isa't isa. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag niyong hatulan ang bawat isa. At kung kayo ay hahatol, tingnan niyo muna yung inyong sarili. Baka naman mamaya, mas malaki pa sa troso yung nakandyan sa mata mo. Pero, ang katotohanan, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ako personally, kung iisipin ko, common sense lang eh. How can you judge your brother or sister in Christ? Na ang katotohanan naman is we have a limited, yun ang term doon meron tayo, we have a limitation sa ating isip, sa ating mata, sa ating buhay. Limitado po mga kapatid Kaya kung tayo po ay maghahatol sa kapwa natin, mananampalataya, baka magkamali lang tayo. Dahil minsan may mga galaw, may mga kilos, may mga salita na madalas ay madali nating hatulan, pero ang katotohanan, mali tayo. So may limitation Kaya ang Diyos lang talaga ang omniscience Ang Diyos lang ang nakakaalam ng ngayon, bukas at sa darating yung past, present and future. Ang Panginoon lang ang nakakaalam Siya lang ang nakakakilala sa ating mabuti. Kaya siya lang talaga ang may karapatang humatol, no? Kaya sa umagang ito, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, sa araw na yon, ang ating Panginoong Jesucristo ay hahatulan niya ang kaniyang mga anak ayon sa kanilang mga ginawa habang sila'y nabubuhay dito sa mundo. At ito po ay mayroong tinatawag na reward, gantimpala sa bawat isa sa atin. Ito po yung aking pinaniniwalaan at pinagtitiwalaan sa salita ng ating Panginoong Diyos. That's why I think napakahalaga po sa isang manggagawa ng Panginoon na kapag siya ay nagme-mensahe ay mas binibigyan niya ng diin ang mensahe patungkol sa tinatawag na pagiging mabuting katiwala. Hindi pagiging mabuting katiwaldas. Pagiging mabuting katiwala doon sa ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ang oras, ang buhay, at ang ating kayamanan. Yun po ang malimit dapat nating inuunawa, no? Ano ba ang ginagawa natin sa ating oras? Ano ba ang ginagawa natin sa ating talento, sa kaloob na binigay ng ating Panginoon? Paano ba natin ini-spend o ginugugol ang ating mga angking kayamanan sa mundong ito? Na kung saan ay ito po yung susunod sa atin pagdating doon sa tinatawag na judgment seat of Christ sa walang hanggan. Meron pong isang old saying na ang sabi ng old saying is, what we do for Christ will last, what we do for self will pass. So, dapat po nauunawaan natin ang lahat ng ito na anuman ang ginagawa natin dito sa lupa, dapat po ang una nating iniisip ay ito ba ay magiging kapakinabangan doon sa
tao na ginagawa ko at ito'y may lilista o sabihin natin hindi masusunog pagdating ng panahon sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo, no? So dapat po nating makita na ito pong mga ginagawa natin para sa Panginoong Jesucristo ay susunod po ito sa judgment seat, susunod po ito sa langit, susunod po ito doon sa sa mapupunta natin. And it is possible. It is possible. So maaaring tanongin natin, paano po, Pastor, magiging posible yun? Nasusunod ang aking mga gawa na kung saan ay mabibigyan ng reward. Paano? Aba, napakasimple. Isang word po, isang salita. Faithfulness. Pagiging matapat sa Panginoong Jesucristo. Pagiging mabuting katiwala sa ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Just do what Jesus has asked you to do and He will take care of the rest. Isang kilala pong mambabatas sa USA na isa po siyang pastor pero mambabatas at the same time, si Martin Luther King Jr. sa kanyang profound statement, sabi niya, if a man called to be a street sweeper, he should sweep street as Michelangelo painted, or Beethoven composed music, or Shakespeare wrote poetry. He should sweep street so well that all the host of heaven and earth will pause and say, here live a great street sweeper who did his job well. So, makita natin na yung binigay na napaka-profound statement o example or illustration ni Martin Luther na totoo naman talaga na kung ano man ang ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos na bagay na kung saan ka man niya inilagay, kung ikaw man ay for example sa loob ng church na lang, kunyari, di ba? Meron tayong Sunday School Daycare Center, kunyari, na kung saan ang mga bata ay nandoon sa ibaba, kung may mga kwarto man. So, kung ang ginawa o binigay sa iyo na trabaho ay ang mag-alaga ng mga kids at pinagbubuti mo yung pag-aalaga mo, inaayos mo, what a great day, no? So, tinulad dyan sa isang simpleng manggagawa na nagwawalis sa labas, street sweeper, di ba? Na kung saan, kung gagawin niya yung kanyang pagiging street sweeper ng maayos, anong magiging sitwasyon ng mundo? Maganda, di ba? Maganda. So, lahat po ng ating ginagawa ay may kaukulan pong reward na kung saan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo o sa judgment seat, lahat po yun ay hahatulan at bibigyan ng reward ng Panginoon ayon po sa ginawa ng bawat isa sa atin. So, it is very simple to see that these verses ay naroroon na kayang-kaya pong o dapat pong ginagawa ng isang mananampalataya, no? So, ihanda po natin yung ating mga sarili habang tayo po ay nandito sa lupa. Ganun na po dapat yung ating maging konsepto, maging kaisipan sa lahat ng ating ginagawa. Talagang yun lahat ay para dapat sa Panginoon at higit sa lahat pinagbubuti ho natin yung mga ginagawa natin. Katulad po kunyari, halimbawa ito pong aking ginagawa na pagbubulay-bulay, no? Sinasabi ko naman po sa inyo, itong pagbubulay-bulay sa umaga ay isang mabuting gawain na kung saan ay maraming ginagawa. Pero hindi po ito nag-i-stick lang doon sa tinatawag na ganito na teknolohiya. Kaya ang lingkod po ninyo ay ginagawa ko yung pinakamabuti, hindi para sa aking sarili. Ginagawa ko yung pinakamabuti para sa gawain ng Panginoong Diyos. Kaya kung mapapansin ninyo, nagbabago yung atin pong mga ginagawa o yung ginagawa ko
nagbabago. Baka sa mga susunod, mapapansin nyo, may gumagalaw na dyan sa likod ko o anumang mga tech na dapat gawin. So, mga kapatid, dapat yung ginagawa po natin sa buhay natin bilang isang mananampalataya, didiinan ko po ha, bilang isang mananampalataya, dapat po ay ginagalingan natin, pinagbubutihan natin, dahil tayo pong lahat ay mga katiwala ng ating Panginoon. Pagdating po ng takdang oras sa judgment seat, tayo po'y haharap sa Kanya, at lahat po ng ating ginagawa o ginawa para sa kaluwalhatian at karangalan ng Panginoon, lahat po yun ay hindi masasayang. Katulad ng sinabi ng 1 Corinthians, diba? Ang sabi doon, huwag kayong manghihinawa na gawin ang mga bagay-bagay sapagkat sa pagdating ng takdak panahon, ang lahat ng yun ay mayroon pong reward o katapat na reward, no? Pero actually, sa totoo lang, kahit nga walang reward yung buhay lang na ibinigay sa atin ng Panginoon, di ba? Yung kaligtasan lang na ipinagkaloob niya, isang malaking bagay na dapat nating ipagpasalamat. Hindi ho natin kayang bayaran yan. Pero, kailangan po nating ayusin, maging mabuting katiwala ang bawat isa sa atin. So, ngayong umaga, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, katulad ng sinasabi ng mga talata, no? Katulad ng sinasabi ng talata, no? So, wag na tayong humatol sa isa't isa. Sa halip, iwasan na nating tayo'y maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. So, napakaliwanag po niyan, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, na sa bawat galaw natin, sa bawat ginagawa natin, ialay natin lahat ito sa Panginoon. At kung may makita man tayong, sabihin natin, kamalian sa ating kapwa o sa ating kapatid, iwasan na natin yung humatol. Iwasan na natin yung tuldukan yung isang kalagayan ng ating kapatid. Dahil tandaan natin, yung katuwiran niya, yung katuwiran mo, lahat yan nakabase sa Panginoong Jesucristo. So mas maganda, yung tayo po ay magtulungan. Tulungan na lamang natin ang ating kapatid, tulungan na lamang natin yung mga nangihinang kapatid. Ganun po gawin natin, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, na kung saan alam naman natin na ano man ang ginagawa natin sa buhay na ito, wow, hallelujah, hindi ako matatakot na haharap sa Panginoon, sapagkat sa pagharap ko sa Panginoon, naroon ang reward na ibibigay niya sa atin. Hindi ko rin naman sinasabi na naglilingkod ka ngayon para sa reward, no? Pero napakasarap pa rin isipin na pagdating ng panahon, yung mga pinaghirapan mo dito, yung mga bagay na kung saan ay in-spend mo para sa Panginoong Jesucristo, ay mayroong katapat na gantimpala, di ba? Kaya ang tanong ko na lang ngayon sa umagang ito, sa ating pagbubulay-bulay, kumusta naman ang iyong oras? Saan ba nauubos ang oras mo? Yung ibinigay sa iyo ng Panginoon na oras. Tandaan mo, sasabihin ko sa inyo na ang oras natin ay hindi natin hawak, no? So habang tayo'y malakas, habang tayo po ay may kakayanan, bigay na natin. Huwag natin sabihin na, nako, bata pa ako, marami pa akong oras. Mali po yun. So kumusta po yung oras mo? Kanino mo ibinibigay? Pangalawa, kumusta naman po yung treasures mo? Baka meron ka naman diyang angking kayamanan, bahay, lupa, o ano paman, na pwede nating gugulin para sa advancement ng kingdom ng Panginoon. So yun po yung sinasabi ng Panginoon. Yung talent mo, kumusta pala yung talent mo? Kumusta yung talent natin, mga kapatid? Yung gift natin, kumusta? Kanino mo ipinagkakatiwala? Kanino mo ibinibigay? Baka naman sa sanlibutan. Kailangan yung talento mo, kaya yan nariyan, para gamitin mo sa ikasusulong ng gawain ng Panginoon. So mga mahal kong kapatid sa Panginoon, huwag mo nating katakutan ang pagdating ng panahon ng paghatol, sapagkat iyon po ay magiging glorious day para doon sa mga anak niya na alam niya sa kanyang sarili na siya'y naging matapat na katiwala ng Panginoon. Kaya akin pong kino-confess ngayong umaga that I am stacking up my heavenly bank account with good things. Amen. I am going to be a good steward of my time, talent, and treasure. Lahat ng aking gagawin ay paghahanda
para sa darating na kung saan ay mabibigyan ng karangalan ang aking minamahal na Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po muli, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, thank you so much, Lord, for giving us this wonderful and blessed day na kung saan ay amin pong gugugulin, hindi po sa kung ano pa mang negatibo o mga maling pamamaraan. Thank you so much for enlightening us today about the judgment seat of Christ. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat tunay na ang katuwiran namin ay Ikaw. And because of that, sa amin pong paglilingkod ngayon, naglilingkod kami not just for the rewards, but also, Lord, bilang mabuting katiwala mo. Kaya pagpalain mo po ang bawat isa at Ikaw po, O Diyos, ang maluwalhati sa aming buhay. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming pong ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Hallelujah! So, good morning mga mahal kong kapatid sa Panginoon. So, isang malaking kagalakan na tayo pong muli ay nagkasama-sama ngayong umaga at natapos po ang isang maikling pagbubulay-bulay. Muli po, ang inyong lingkod ay namamanhik. Please subscribe sa my channel and pindutin nyo ang notification bell upang sa gayon ay patuloy po kayong makasubaybay sa lahat po ng mga lessons and mga iba't ibang mga gawain na kung saan ay mayroong patungkol sa buhay ng isang manggagawa ng Panginoon, ng isang pastor. So, baybayan nyo po ang Shepherd's Channel by clicking subscribe. Maraming salamat po, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Magandang umaga. Soli Deo Gloria.